sa IZ. Only in the morning. Only in the morning. Ka Edwin, ayun. Dapat nakaready na yan. Pambi. Kapag ka nagsasama kami talaga nito, wala eh. Parang Marcos Duterte ang nangyayari. Maabig, ya kambosan at barang sinansakay ya pinablindo mo rin. Good morning! Naimbag na bigat, naimbag nagsapa kada kayo amin na po. Ipaparang tartila sa programan Karma Health Option. Kaiba si Dr. Glenn Soriano. Sa telepono ng Dr. Glenn Soriano 0916-672-6056 0919-991-7986 nanang nang tayo raratan at live streaming jadi screen tayo. Numambilang walara sugabayo ni tawag imano itupet. Ada saratay amin ya lilik na inyuran sakit. Saragyuraratan niya itupet itawag ang kinan Dr. Glenn Soriano. At programa tayon Karma Health Option. Pero bago ang lahat, ipaliwanag sa atin ni Dr. Glenn Soriano, ano ba itong Karma, Dr. Glenn? Good morning good morning partner Orly at good morning sa lahat na nakikinig dito ng DWIC at lahat ng nanonood sa ating live streaming. Itong ang topic natin ngayon, Karma at Karma ang benepisyo na kukuha sa mga diabetic. At ito Karma. Ang Karma, nakuha itong pangalan nito sa pilyedo ng ating yung founder ng Karma Herbal Tea at Capsules. Captain Virgilio Karma pangalan, okay? Pero anyway, ang ginawa nito nung kasi ibang buhay na to si Captain Karma, pero nung siya ay buhay pa, marami siyang properties, mga agricultural properties din eh. Kapitan siya dahil sa isang piloto siya sa Philippine Airlines, Philippine Air Force, mga ganyan. Pero in his spare time, siya isang inventor. So, doon sa farm niya, marami siyang experiment, lalo sa mga fields of herbal medicine, meron siyang plantation ng Nara trees eh. So, yung Nara trees, sinubukan niyang gumawa ng yung concoction niya, ang tawag na, nagtimpla siya ng yung tea from the Nara bark at saka small stems. At saka sinubukan niya, siyempre susubukan niya muna sa sarili. Anong ganyan ng yung mga inventions eh. Subukan mo muna sarili mo. Kung hindi ka mamatay o hindi ka magkasakit, mukhang okay yan. Pwede mo ipasa sa mga close to you. So sa kanya mismo, meron siyang mga karamdaman. Isa yung kanyang sinusitis. At saka meron siyang mga arthritis, mga ganyan. So pag inom niya ng kanyang invention, itong Nara extract, after a few months, napansin niya, wala na siyang sinusitis eh. At wala na iba yung makaramdaman niya. So sabi niya, mukhang itong Nara tea, mabisa ito. So ito, pinasa niya, pinasubok niya sa mga very close sa kanya, family members, kaibigan, barkada, iba-ibang kanilang mga sakit, including may diabetic, high sugar, may hypertension, arthritis, mga ganon. Ang feedback sa kanya ng mga close sa kanya is within a 3-month period, nawala yung mga symptoms na sinasabi nila. So tuloy-tuloy nila, humingi-hingi pa sila ng mga ganon. Si Captain Berhino naman, Captain Karma,
alam mo, sa invention stage, subukan, hindi naman nagbebenta ito, hindi naman ang profit goal ito eh. Pero after a while, nakita niya na very, very effective eh. So, lalo niyang na-develop eh. Na-develop niya in certain areas. Sinubukan pa niya sa mga terminal, sabi nila, chronic diseases katulad ng HIV at saka yung ano ba yung leper sa atin, leprosy, kitong. Okay, very positive ang mga naging resulta. Okay? So na-promote niya, na-develop niya lalo pinasok niya sa mga laboratory hanggang ngayon, hanggang nung nawala siya, tinuloy ang ICARMA research at nakita ito very potent dito sa mga chronic diseases katulad ng hypertension, diabetes, arthritis, asthma, at iba-iba pang mga minor mga ailments. Okay? So ito, mula nung nag-start tayo dito, it's over 5, close to 10 years na tayo rito. Marami nang nakasubok sa atin at nagiging positive din ang feedback. Ang benefit na rito is very good. Okay? So, pinag-aralan pa natin lalo kung ano, nasa nanggagaling ang powerful benefit nitong ICARMA. Pinasok naman natin sa isang magandang laboratory. Bakit ito very powerful? At nalaman natin pala, itong Nara extract na galing talaga sa Nara tree, mayroon siyang very potent na quality na sinasabi natin yung oxical radical absorbance capacity, ORAC, ORAC ang tawag niyan. Etong ORAC score niya is the highest in the Philippines. At saka parang ranking in the top 10 in the whole world. Okay, matanong ngayon ng mga tao, ano naman yung ORAC? Oxygen Radical Absorbance Capacity. Okay, oxygen radical. Okay, para maintindihan ng tao, ano naman itong oxygen radical. Okay? Oxygen radical is what they call yung free radical na umiikot-ikot sa katawan natin. Okay? Yan, kung maintindihan ng mga tao, simpleng-simple, yan ang isang form of toxin, yung lason sa katawan. Ang free radical is a form of toxin na naninira ng mga kasukasuan natin at may iba-ibang organs na hindi mo na natatanggal yon. Okay? Isang example ko naman ng yung ginagawa ng free radical oxygen degradation. Ang simpleng yung example niyan is yung saging natin. Okay? Napapansin niyo kung habang nahihinog ang saging, okay, yung sa labas yung balat niya nangingitim. Pati ito mga lagi natin nabibili, mga mangga, mga prutas, ang balat niyan sa labas, habang tumatagal yan sa air, na-expose yan sa air natin, sa environment natin, na-oxidize yan. Kaya siya umiitim. Parang kinakalawang. Parang yan kinakalawang. It's a explanation yan sa mga kotse, kalawang. Ang tao, oxygenation, ay oxygen degradation. Okay? Yung oxygen degradation yan, hindi lang sa labas ng katawan. Sa loob ng katawan natin, lahat ng organs ng body, nagkakaroon siya ng free radical damage. Okay? Dito sa utak natin, sa puso natin, sa atay natin, sa kidney natin, at yung mga blood vessels natin. Yung blood vessels na sa loob ng pancreas, na puso, na kidney, lahat yung organs na yan, meron blood vessel yan. Meron mga nasisira dyan over time. So yan ang simula ng lahat ng chronic disease. Okay? Ang conclusion ko recently, ito sinasabi ko sa inyo, ang mother of all diseases is, karamihan ng disease, is yung high blood sugar, which is diabetes. Kasi kung meron kang high blood sugar for at least 5 years na hindi mo rin alam, malamang meron ka ng heart disease, meron ka ng kidney disease, meron ka ng vascular disease, baka meron ka pang mga brain disease katulad ng aneurysm. Ganun yun. Okay. So, yan yung chronic diseases na sinasabi natin na malaki ang benefit na makukuha sa ICARMA. Okay. So, ngayon, isa pa ang conclusion ko is, saan nanggagaling itong mother of all diseases, itong diabetes ito, itong hypertension, itong asthma?
lahat yan, yung chronic disease, mag-uumpisa yan sa isang isang pangyayari lang, itong inflammation. Okay? So, itong inflammation, yan ang start ng all diseases. Anong benefit naman ng ikarma? Ikarma is a very potent, powerful, effective na anti-inflammatory product. Okay? Kasi, yung sa araw-araw na yung buhay natin, meron tayong inflammation na nangyayari sa katawan natin. Kung meron kang ikarma na nandyan sa katawan mo na araw-araw, pwede mong pigilan ito na hindi tutuloy sa mga chronic diseases. Parang magiging kalasag. Magiging mga para ka bang kumbaga Shield. shield. Kung baga sa kotse, meron ka bang laging lubrication, hindi ka kalawangin. Ang katawan natin, kailangan lagi tayo merong anti-inflammation para hindi masira ang katawan. Ngayon, isa pang bagay na mayroong ikarma is yung antioxidation. Yung antioxidation, yan yung prevention ng yung damage ng free radical. So ito, nabanggit ko, dalawa ang very potent properties na meron sa ikarma. Yung anti-inflammatory at saka yung antioxidation. Na yung dalawang bagay na meron sa ikarma, kung tuloy-tuloy nyo i-consume ito every day for the next year, ako magagaranti ako sa inyo, wala na kayong sakit next year. Okay. So, ang sakit parang nagmumula sa, ano tawag natin dito, oxidation. Oxidation. Yan. Makita nyo, yung balat na saging, yung balat na mangga, araw-araw nakikita nyo, tabi-tabi ninyo. Kung nilagay nyo yun sa rep, nilagay nyo sa rep, hindi nangiitim yan kasi napigilan yung oxidation yan eh. Yung katawan natin, anong magagawa natin? Wala, inom lang kayo ng mga antioxidant, anti-inflammation para hindi yan mangyari sa katawan ninyo at tumagal lalo. Isa pang term na ginagamit ko dyan, yung antioxidation, is anti-aging. Hindi ka natatanda, hindi ka magkakaroon ng mga sakit. Lagi kang para kang bata, pati yung pagkilos mo, action mo, lakas mo, para kang very young lagi. So, ang katawan natin, maski ihilin tulad natin sa bakal, matigas, talagang sturdy, pero kakalawangin. Yan. Si isang bakal, iligay mo dyan sa tabi-tabi. Lagi mong i-expose yan sa air. Mag-oxidize yan. Ilang taon yan bago natunaw. Bakal yan, ha? Pabayaan mo lang eh. Ilang taon yan, matutunaw na rin yan. Magiging, dust na rin yan. So, ganun. Kaya kailangan nating gumamit ng ikarma na pinakamalakas nitong antioxidant. Kuya, malakas. Alam mo, wala akong argument na almost all ng herbal products na narinig dyan sa on the air. Ang dami niyan eh. Malilito ka nga eh. Makinig ka na lang sa radyo kahit isang oras lang. Siguro mga 50 na maririnig mo. Iba-iba pangalan. Okay? So kung ikaw gagastos, pera mo naman, saan mo ilalagay? Sa pinakamabisa at pinakamura, yan yung efficiency ng isang produkto. Mura na nga, mabisa pa siya. Ganyan ang tamang choice. Okay, so marami na pong paliwanag kung bakit kailangan nating gumamit ng ikarma. Mura lang po ito. Ang ikarma tea ay 15 sachet na 15 pesos. Ilang sachet yun? 15. 15 sa loob na isang box. Isang box, 250, 250 pesos lang. Isang box, oo. Isang box. Yung capsule, 8 pesos. Oo. Kung 100 ang laman ng isang box, 800 pesos po lahat yun. Oo. So, murang-mura. Ang mga gamot naman dyan, kung ikaw nagkasakit, ay mas mahal ang iyong gagastusin. Kaya dito na lang tayo sa mura, mas mabisa pa ang ikarma. Tama. Kung gumastos ka ng 800 pesos para sabihin yung yung economical use na ikarma, 1 month, 3 months, 800. Kasi once a day mo lang inumin yan para maintenance. Di umabot ka ng 3 months, yung 800 pesos mo. Kung pinabayaan mo sarili mo, yung unang sakit mo, isang trip mo lang sa doktor, 800 pesos na yan eh. Yung consultation lang yon. Correct. Wala pang gamot doon. Pambili mo ng reseta. Wala pang gamot doon. Basta magpapakonsulto ka. 600 na ata eh. Yung anong tawag natin doon sa mga
parang kwan. Ang practicality ng yung traditional medicine, yung ganito. Kasi may sakit ka, pupunta ka talaga sa doktor. Ang trabaho naman ng doktor, mag-diagnose. Babayaran mo yung skills niya, diagnosis. Pero kasama sa skills ng doktor is mag-diagnose nga eh. Ang karamihan ng doktor ngayon, takot sa mga medical legal, so gagawin niya lahat para hindi siya mademanda. Ano yon? Mag-order siya ng x-ray, mag-order siya ng blood test, mag-order siya ng kung ano man kailangan para mapatibay niya kung ano man ang diagnosis niya. O di, siyempre, wala pa yung usapan ng consultation fee. Magbabayad ka ng x-ray, magbabayad ka ng EKG, magbabayad ka ng ultrasound, magbabayad ka ng CT scan. O, ano na yon? Hindi mo pa nabili yung gamot eh. Hindi mo pa nabayaran yung consultation fee niya. Kung ma-hospital ka pa, di nagiging decision ng tao ngayon. Hindi, magtago na lang ako rito sa aking bahay para walang gastos. Ito, tanong dito ng ating kaibigang si Brian. Sabi niya, yung e-karma, capsule na pwedeng minsanan bang pag-inom sa gabi? Kasi kung sa isang kwan, 3 beses uminom sa isang araw, umaga, tanghali, sa gabi. Ngayon, kung nakalimutan niya, pwede bang pinsanan na 3 capsule? Pwede. Oh, kasi ang dosage ng e-karma, wala naman talagang fix na dosage eh. Walang Kasi history ng e-karma ng gamit. walang overdose yan. Walang overdose. At saka underdose, sabihin natin, ikaw masyado kang pobre, wala ka talaga. Binuksan mo yung isang capsule, hinati mo ng 3 beses yung capsule, ay sobrang tipid mo naman. Pero ang research kasi natin, dito sa use ng e-karma, ang research natin is based on the use of 1 capsule at saka 1 tea bag. Ibig sabihin yan, nag-research tayo, meron tayong kinuha mga consumers na sinabi natin sa kanila, gumamit ka ng isang capsule isang araw. Ganon. For the next 90 days. Kasi isang box, 90 days yun eh. At mag-report ka sa amin, eto karamdaman mo ngayon. Tapos after 3 months, sabihin mo sa amin kung ano nangyari sa'yo. Ay, yun ang research na nangyari is, after 3 months, maganda pakiramdam ko, nawala itong ganito. Ilan ba nainom mo sa isang araw? Isa lang. Okay? So, parang maintenance na yan. Naka-improve na siya. Okay? Kung gusto mong gawing mapabadali yung gano'n, ay di gawin mong 3 sa isang araw, ay di baka isang buwan pa lang, wala na yung karamdaman mo, baka mas maganda, mas mapabilis, okay? Pero meron tayong mga consumer dyan na meron silang mga, fatal, terminal diseases. Ay gusto nila mawala kaagad. Ay ito katulad ng mga cancer, na yung mga, alam niyo, mamamatay na. O sige, ay di uminom ng 10 capsule ito sa isang araw, wala naman tayong feedback na masama nangyari. Meron pang iba nga na, gumaling pa nga eh. O ganon. So, ano talaga yung advice natin sa mga consumers? Ano bang minimum? Wala naman tayong minimum eh. Ano bang maximum? Recommendation lang namin based on yung mga FDA, sabihin mo, di sunod na lang natin sa, sa regular. Gawin natin 3 capsules a day or 3 to 5 cups of tea a day. Ganun lang. And then, obserbahan natin ng public kung ano man ang masamang lumalabas. Actually, wala eh. Over 10 years na tayo rito. Na iba-ibang dosage, maximum and minimum. Actually, sa ngayon, umiinom ako ng e-karma. Puro benefit naman ang lumalabas. Pagkatapos natin mag-program dito, sigurado ko may exist na ako niya. Wala, hindi. Sa totoo lang, kailan ba tayo nag-umpisa rito? More than 10 years ago. Ako, palagay ko, tapos nakita pa nga natin ang labs mo, di ba? Sabi ko, gumawa ka ng baseline na laboratory result, check-up, blood test, urinalysis, lahat yan. Okay, ngayon, naka 5-10 years na tayo. Ikumpara mo nga. Ang ganda. Ganon. Sige, sabihin natin, hindi mo na ma-prove na yun ang effect ng e-karma. Sige, well, sabihin natin, kung hindi ka uminom na e-karma for the past 5 years, ano kaya ang itsura ng lab test mo ngayon? Yeah. Ako, sabihin ko sa'yo, hindi naman sa talaga, pero baka nasa hospital ka almost every year. Ganon yan eh. Mayroon tayong kaibigan na ang ate niya ay mayroong goiter. Malaki na rin yung bukol niya dito sa leg. Pero nung gumamit ng e-karma, hindi na lumaki, lumiliit na lang yung
bukol niya. So, anong epekto ng ikarma dito sa goiter na ito? Well, eto, kasi mayroon tayong mga kaso doon na document na rin sa akin yan eh. May lumalapit sa akin, goiter, okay? So, obvious na obvious. Pag nakita mo siya, nakapako talagang goiter ito. Ang fear nila is thyroid cancer. Pero sabi ko, hindi naman gano'n yan ang thyroid cancer. But marami pang ibang signs and symptoms na mas grabe. Pero, ang root na cause ang nangyayari sa goiter is an inflammatory process. May inflammation. Umpisa natin dito, inflammation eh. Doon sa thyroid gland, mayroong inflammation yan eh. Ngayon, kung ang claim natin very powerful ang anti-inflammatory ang ikarma. Sige, uminom ka ng ikarma for at least 1 month. Obserbahan mo yung bukol mo. So, observation ng karamihan ng nag-consult sa akin na uminom yan, lumiliit ang goiter nila. Lumiliit eh. Oh, so anong explanation nun? If goiter is an inflammatory process, lumamaga yan eh. O, kung meron kayong mga sugat o injury sa katawan ninyo, pag nasugat, nabugbog, namamaga, di ba? Suntukin mo mukha mo, di ba mamamaga? Inflammation yon. O sige, gumamit ka ng anti-inflammatory. Pag gumamit ka ng anti-inflammatory, liliit yun eh. Liliit yung kung ano man yung inflammation mo. Ganon din sa goiter. Parang maghihilom, gano'n. Maghihilom yan. Ang inflammation is a process of yung redness, inflame, parang sunog inflammation, redness at saka swelling. Redness and swelling is inflammation. The swelling is caused by yung sa dami ng tubig sa lugar na yon, tubig at saka redness. Yung redness is caused by inflammation, yung parang yung mga blood vessels sa area noon namamaga eh. Yun, kaya maraming dugo dumarating. Ang kasama ng dugo is tubig. So yan ang inflammation. Ngayon, kung meron ka na natural, sinasabi ko, natural anti-inflammatory ingredient sa katawan mo lagi, hindi mangyayari mga yun. Kung goiter, liliit, imbis na lalaki, meron ka anti-inflammatory lagi, paliit ng paliit yun. Okay, the same principle yun is itong prostate natin. Sa mga lalaki naman, ang prostate is an inflammatory process. If you have everyday an anti-inflammatory ingredient na iniinom mo, lalong liliit yan o hindi na lalaki. Proven ko na yan eh. Marami naman akong consumers na may prostate eh. For the past 10 years eh, sinabi sa akin, sige, umpisa mo na ito. Makita tayo in the next 5 to 10 years. Diagnosis tayo. Pa-ultrasound mo ulit, check mo. More than 80% yung bumabalik sa akin. Sabi ko, Doc, hindi na gumalaw yung size. O lumiit pa nga eh. Sabi ko, di ba pinatigil ko sa yung mga gamot na mga kuan? Sabi ko, subukan mo na natin ito, ikarma. Huwag mo nang inumin yung dating prescribe sa'yo. I-compare mo na natin. O yun nga, very positive nga. Mas mabisa nga itong ikarma kaysa yung iba. Kasi, powerful siyang anti-inflammatory ingredient. Paano yung mga manas? May tatanong dito, paano daw yung mga manas? Well, manas is a kwan yan eh. Iba naman yung yung namamaga, iba yung namamanas. Yung manas is not necessarily an inflammatory process. Manas is, well, in the medical term, is edema. Okay? Yung edema is a situation na involving poor drainage. Ganon. Okay? Poor drainage is baha. Baha, di ba? Bakit nangyayari ang baha? Kasi walang drainage eh. Etong puso natin, tibok ng tibok yan, pumping yan, ang pinapump niya, tubig at dugo, papunta doon sa lugar na may manas. Ganon. O kung ang manas, karamihan yan nasa mga paa, di ba? Sa ankle, edema, ganon yan. O, kung bilateral, dalawa, left and right, pareho manas, ibig sabihin niya, yung puso mo nagpapump, tinutulak yung mga tubig, papunta doon sa paa mo, pero yung tubig na sa paa mo, hindi nagde-drain eh, hindi bumabalik. Doon naiipon, yun ang manas. Walang inflammation doon. Okay? Ang comparison ko is inflammation, yung manas at saka inflammation. Doon sa inflammation, meron ibang signs doon na inflammation yon. It's manas, it's hot, it's red, and it's painful. Ganun yan. So, yan yung mga components niya. Sa inflammation, na hindi maga, hindi edema, hindi manas,
masakit yun, namumula yun. Ganon. At saka, walang problema sa hypertension, walang problema sa diabetes, mga ganon. Yan ang mga diagnosis niyan, comparison. Okay. So, maganda yung explanation yan. Manas at saka Inflammation, maga. Oh, yun. Ito namang si Carlito Bandong sa si Sarlo Gonzales, kapag ka nag-i-implement sila, enlargement naman ang sakit ng mga ito. Yun. Iba namang inflammation yung nararamdaman nila eh. Yeah, sabi ko, ito yung gusto ko i-push talaga, i-emphasize yung role ng inflammation sa katawan ng tao. Ngayon, kung ako, siguro, testimonial ako, pero ang tagal ko nang umiinom na itong mga anti-inflammatory. Itong last 10 years, talagang ikarma. Wala nang inflammation sa katawan ko. Kung meron man, hindi siya tatagal, 3 days lang. O ano pwede maging inflame? Yung utak mo, baka may aneurysm ka dyan. Yung puso mo, baka may high blood ka dyan. Yung lungs mo, baka may pneumonia ka dyan. O yung kidney mo, baka mayroong kidney disease. Lahat yan, inflammation ang nag-start niyan. Kaya kung inom ka na inom ng anti-inflammatory na ito ikarma, mawawala lahat yan within 1 year. Next year, para kang bagong tao. Bakit naman itong mga doktor ay ayaw tanggapin yung mga herbal na yan? Saan sila kikita? Hindi naman. Sarcastic naman. Pero sabi ko, a traditional medical doctor makes his living on his practice. Ganun yan eh. Ano ang practice ng doktor? Ang practice ng doktor, yung kanyang, yung tunay na morality practice is to, yan ang buhay niya eh. Paano nabubuhay yan? In consulting patients, treating patients. And when a patient comes to his office, he does his job. He does his job according to paano niya dapat gawin. Dumating ang pasyente, may sakit, konsulta yung doktor, ganito sakit mo. Pero i-confirm natin, ito mga diagnostic tools ko. Sige, babayaran natin yan. Pag na-confirm na yung sakit mo, ito yung reseta. O tapos bayaran mo na ako sa serbisyo ko. Yun ang traditional doctor. Ang doktor, hindi niya sasabihin, ay, pasyente, meron ka ng sigurong high blood. Yung high blood mo, uminom ka na ng ikarmati. Baka bukas wala na yun. Di ba? Di ano nangyari sa doktor yan? Bukas patay na yung pasyente mo. Ay, inabi mo lang ikarma. Hindi yan ang hindi naman yan ang Ang ikarma is part of what we call alternative medicine, which is preventive. Ang dapat talaga gawin ng mga doktor kayo, sabi, sige, ito, gamutin natin itong sakit mo ngayon within the next 3 months. Ito. Pero after 3 months, dapat mag-preventive ka na. Ayusin mo na yung buhay mo. Hindi naman ka forever na maintenance na itong gamot nito. Dapat after or next year, preventive na tayo. Ayusin mo yung pagkain mo. Ayusin mo yung exercise mo. Ayusin mo itong yan preventive. Pero yung preventive, hindi mo pwedeng gawin ngayon. Kailangan umpisahan mo ngayon, pero tuloy-tuloy yun hanggang next year para tigil na natin yung pagbayad mo sa akin ng ganitong kalaking medical cost mo. Okay. Nanonood sa atin, Carlito Bandong, Bino Villanos, Renato Villanos, Oscar Dormente, Sarlo Gonzales, at Don Lorenzo Rosal. Puro lalaki itong mga nanonood sa atin ngayon. Talagang interesado sila sa ikarma. Anong may tutulong na ikarma sa masculinity o ano natin? Matatawag ba natin enhancement ito? Ito ang primary concern ng mga itong beyond 40, ganon, is yung ang role ng lalaki, ang reproductive capacity, at yung role mo maging bilang isang macho, isang lalaki. Okay? Kung patay na yung ari mo, wala ka ng function, tsipwera ka na sa buhay na itong partner mo. Wala ka ng silbi. Di ba? Ganun yun. So, ano ang cause? Hinihintay talaga ng mga yung male population na, anong pakinabang ko dyan sa ano na yan? Well, sa start na lang, ano ang cause ng erectile dysfunction? Okay? Babagsak din tayo dyan sa tinatawag na prostate. Ay, marami yan. Okay. Ang topic natin ngayon talaga ang diabetes, di ba? Diabetes is caused by yung very high elevation, unmanaged na high blood sugar. Okay. So,
prostata, lahat ng diabetic, meron siyang erectile dysfunction. Ganun. Yeah. Kasi tinamaan ang ugat sa loob ng ari. Ganon. Okay? So, itong erectile dysfunction, ang problema talaga niya is a circulatory problem. Okay? Kung meron ka ng high Dugo, blood, yung dugo. talaga eh. Yung dugo, hindi naman yung dugo mismo, pero Hindi, yung hindi ba siya daloy ng dugo. umiikot? Oo. Hindi Hindi umaabot. makapasok eh. Oo. Oh, ang mechanics ng erection is yung mapupuno yung ari ng lalaki ng dugo para yan magpa-erect, magpatigas. Eh kung may diferensya na yung circulation, di makapasok ang dugo, wala na talaga. So paano makakatulong ang ikarma? Ang ikarma, yan ang tumutulong sa pag-improve ng circulation ng mga lalaki kasama dun sa ari. Okay? Ako wala akong guarantee kasi kung problema mo yun for the past 5 to 10 years, ay wala nang pag-asa yun. Baradong-barado na yun. Pero kung ngayon pala nag-umpisa, nararamdaman mo, ay umpisa mo ng ikarma. Siguro next year, okay na yung problema mo. So makakatulong yan. Anong benefit ng ikarma sa mga lalaki? Ay tutulong yan sa mga major chronic diseases ng lalaki. Kasama dyan, erectile dysfunction at saka prostatitis. Yun, inflammation na naman. Okay. Balik na naman ako dyan. Sige, tigilan yung inflammation sa katawan yung mga lalaki. Kasama dyan yung erectile dysfunction, prostate. Next year, para kayong mga macho na, mayabang na kayo dyan sa... Kung sa babae, kadalasan nilang nararamdamang sakit na talagang nakakamatay, breast cancer. breast cancer naman. Ayun. Sa lalaki is prostate. Prostate, erectile dysfunction. Ganun yun. Prostate cancer. Oh. So ito, magagamot lahat ng ikarma. No, yes. Ako. Ay, hinihintay ko yung medical world to disprove me. Yan challenge eh. Kasi ako, lagi ko alternative medicine eh. I-push na natin alternative medicine, yung preventive. Ako, sasabihin ko sa inyo, huwag kayong maniwala dyan sa yung preventive medicine. I-karma kayo for the next week, 1 month, gagaling. Hindi pwede yan. Gagamit talaga tayo ng traditional medicine. Pakonsulta kayo talaga dito sa mga doktor ngayon. Tatanggapin nyo talaga yung cost. The cost of yung sakit ngayon. Pero Kasi, dapat matuto na kayo dyan sa leksyon. Umpisahan nyo yung preventive para next year, hindi na kayo babalik So sa at doktor. this point ngayon. in time na nandito tayo ngayon sa crisis, importante talaga itong ikarma kaysa other traditional medicine. Well, ako na naman, yung perspective ko nga dito sa mga ganitong crisis is, biro na marami tayong natutunan dun sa pandemya. Di ba? So, itong Diyos na naman natin magaling siyang dumiskarte sa mga tao niya Sasabihin niya, pandemya, ito papadala ko sa inyo para kayo matuto na ganito. Ito, crisis, pinadala na naman sa atin. Meron naman siyang message sa atin ang mga tao, imbis na sumakay ng mahal na jeep pamasahe, magbibisikleta na, maglalakad na lang. Gaganda naman ang health nyo. Ito ang ginagawa ng Panginoon natin, na message sa atin na merong something you're doing wrong. Kailangan gumawa ako ng ganito para matuto kayo. This is His way of yung teaching His children. Ito ganito ang tama. Yung mga nakakalimot. Yung mga nakakalimot, ganun yan. So, Okay. may mga messages lahat yan Ayun. So wala 43 minutos kasumpalan na alas 7 at kabuwasan. Tuloy po tayo sa ibang klasing mga sakit. Although nandito tayo ngayon, ang main topic natin is diabetes, pero marami pa ring mga sanga-sanga niyan na talagang pwedeng sagutin ng ating kasama rito, si Dr. Glenn Soriano. Ngayon, tag-init na, Dr. Glenn. Mataas ang heat index. Tumataas na tayo sa heat index level sa ilang bahagi ng bansa, particularly dito sa Dagupan, na pumapalo na tayo sa danger category. So makikita natin ngayon kung ano ang epekto nitong init ng panahon at ano ang ating gagawin dahil kailangan talaga mag-ingat tayo dito sa mataas na heat index level. Baka bigla na lang tayong matumba dyan or kung ano man ang ating mararamdaman. Kaya kailangan natin yung extreme caution na maaring magdulot ito ng heat cramps, heat exhaustion, at ano pang mga sakit na pwede nating makuha dito sa init ng panahon or tindi ng init ng araw, Dok.
Well, relative to itong topic natin na diabetes. Ito na naman, ito ang yung turning point natin sa medical management ano? Kasi ako pinupush ko talaga preventive medicine. Mas cheaper talaga yan So, ang management ng mga tao ngayon in the face of itong dangerous heat na index nga versus yung traditional gagamutin ka na. Okay? Typical example ito is yung sunburn. Okay? Ako sasabihin ko sa inyo, alam niyo na nga mainit Alam niyo na dangerous na nga Bakit pa kayo nagbababad dyan sa araw? Ako, preventive. Isipin niyo mabuti, wag na kayong lumusog dyan sa araw ng after 10 a.m. 10 a.m. to 3 p.m. Magtago na kayo, lilim na, at hydration. Yan ang preventive, okay? Kung matigas ang ulo, hindi kayo susunod, ang susunod niyo dyan, mababad kayo sa araw, susunod na kayo sa emergency room. Ang gastos niyo dyan, ikumpara niyo. Nagtago kayo o kaya yung sinamantala niyo yung gusto niyo gawin. Yun ang difference between preventive at saka traditional medicine. Ngayon, okay, ang key ngayon ng advice sa lahat ng tao ngayon is the start of all problems in heat, yung itong extreme heat, is dehydration. Yeah. Dehydration is the number one cause of all of diseases and ailments and emergencies nangyayari sa ganitong panahon ng mainit, okay? Pero simple lang, if you do yung simple na sinasabi ko, avoid yung extreme direct heat, lilim na lang, at saka maintain hydration. Yung dati-dati nyo iniinom na 5 to 8 glasses of water, dadagdagan nyo naman another 5 glasses of water. Ganun yan Kasi, well, hindi yung basta-basta. Kasi kailangan, alam nyo, hindi nyo alam yung dehydration na gumagapang na yan bago nyo maramdaman na physically, yung masakit ang ulo nyo, nahihilo na kayo. Yun ang mga symptoms. Yun ang symptoms. Alam nyo, medyo severe na. So, ang pinakamagandang preventive dyan, kahit hindi nyo pararamdaman, kung pinawisan na kayo ng mas marami kaysa yung previous, uminom na kayo ng additional glass of water. Additional 8 ounces is maliit na boteng tubig. Lagi kayo may baon na tubig kung saan kayo pumunta kasi hindi nyo alam kung saan kayo mapupunta o talaga ma-expose kayo sa araw, papawisan kayo. Okay. So, itong topic natin, diabetes, ito, very critical ito. Kasi mas madali ma-dehydrate ang diabetic. Kasi malapot ang dugo nila Malapot ang dugo ng diabetic. Ngayon, mas konti ang tubig sa laman ng katawan ng diabetic. So, mas mabilis ma-dehydrate ang diabetic. So, kung alam mo ang diabetic ka, umiinom ka ng mga gamot ng diabetes, mas dagdagan mo yung consumption mo ng tubig. Ganon. Okay? So, yun lang. Puro preventive lang. Yun ang sinasabi ko. Kasi yung diabetic na long-standing, hindi mo na ma-manage yan, sigurado kung merong heart problem, merong kayong hypertension, baka may kidney problem. Karamihan palagi dyan sa mga senior citizen, heat stroke. Yeah, correct. Heat stroke. Kasi alam mo, dalawang group of yung population, yung extreme ages, yung masyadong bata, at saka masyadong matanda. Yan ang mabilis ma-dehydrate. So, dapat iingatan talaga yung extremes na yon. Yung mga kids, laging uminom ng tubig yan. At saka mga senior, dapat lagi may tubig yan. Ganon. So, hindi pababayaan ng mga extreme ages in times of extreme heat. So, anong gagawin natin kapag mayroong ganyan, natumba due to heat stroke o cramps? Anong gagawin ng tao? Kasi kung minsan, pag may natumba, dinudumog nila Hindi mas lalong walang hangin. Walang hangin. No, yan. Yung first aid measures, laging sinasabi sa mga emergency situations, don't crowd the victim. Ayan mo siya, bigyan mo air, cooling place, palamigin, tapal-tapal na ng mga malamig na tuwalya, tubig lang, ganun lang, for a while. Pero eventually, kasi hindi natin alam yung immediate cause ng kanyang pagkahimatay. Hindi mo alam kung may na-stroke siya, heat stroke lang, o exhaustion lang, or yung diabetic gone. So, ang next step is first aid muna. First aid is cooling. Bigyan mo ng tubig. Pero kailangan tawagan talaga ang emergency services para madala sa emergency room para ma-confirm na hindi serious yung nangyari. Ganun yun. Kasi marami yan, hindi lang heat exhaustion yan
Baka atake pa nga. Yun. Kasi minsan, kapag ka mainit ang panahon, mayroon kang muscle cramp na Oh, sinasabi. yan. Okay. Yung muscle cramp is a advanced sign of dehydration with electrolyte imbalance. Okay. Ano naman ang electrolyte imbalance? Alam nyo, kung pinapawisan kayo na matindi, ganito, ang pawis nyo, merong sodium. Merong sodium yan eh. Okay. Yung Maalat. maalat. O, titikman yung pawis nyo kung di nyo pa natikman. Di ba maalat? Yun, nawawala ang sodium. Kung very low ang sodium, potassium sa dugo ninyo na pumapasok sa muscle, yan ang tumutulong sa muscle, yung function, muscle contraction, mapupulikat kayo eh. Kaya kung kayo pinulikat dito sa extreme heat, after extreme sweating, pawis, pinulikat kayo, yan ang sign na kulang ang tubig nyo. Dehydration na yon. Huwag kayo umabot doon sa pulikot at saka yon, mukhang serious case na yun. Kung pinulikat kayo, ay magpahinga kayo ng at least 30 minutes bago bumalik at inom kayo ng tubig bago bumalik yung proper state of hydration. Tawag doon. At hindi lang yun, huwag kayo uminom ng basta-basta yung tubig na yung distilled water. Ayun. Kailangan mineral water. Ayun. Okay. Actually, mayroon nga tayong isang senador na matindi ang sakit eh. Nawawala ang bato. Nako, delikado yun. Yung senador natin, nawalan ng bato. Ano kaya ang bato? Si Bato de la Rosa, nawawala kaya. Joke or Leon, ha? Si Napoleon ko, Robert Aguado, at saka si Flor Bautista, nag-iisang babaeng nanonood. Yung mga nakikinig sa atin dyan, napakaganda yung mga pinapaliwanag sa atin ni Dr. Glenn Soriano. Kailangan bumili na kayo ng ikarma sa ngayon dahil kailangan na. Maitutulong ba ito ikarma sa panahon ng taginit, Doc? Meron. Isa pa masasabi ko, personal ano ko lang ikarma, yung sinasabi nilang yung thirst quenching property. Kasi may mga tubig na uminom ka na nga marami, parang nauuhaw ka pa rin eh. Ganun eh. Okay? Meron mga tubig na kahit hindi ka nauuhaw, ayaw mo inumin. Okay? So itong ikarma tea, pag tinimpla mong cold ito, it's a very thirst quenching na drink eh. Pag uminom ko kahit isang baso lang, ay sarap ng pakiramdam mo. Parang thirst quenching. Okay? Yan ang property ng feeling yan, ano? Pero pag uminom ka ng ikarma tea, hindi lang thirst quenching, kung hindi, yung internal pa, nakakatulong yan sa yung process ng hydration. Ganun yan eh. So, kahit hindi ka thirsty, yung isang basong cold na ikarma tea, mauubos mo dun sa sarap niya. Pero yung isang basong regular tubig na para bang matatabangan ka. So, eto makakatulong dun sa hydration yung process. Yung taste at saka yung thirst quenching property na cold ikarma tea. Okay. Sabi naman dito, nasabi po ninyo na ang number 1 killer disease is diabetes. Ano po itong diabetes mellitus? Well, that's the medical term ng diabetes, yung classical diabetes. Ang medical term is diabetes mellitus. Diabetes is yung elevated sugar. Yung mellitus is sweet yung sugar, mellitus. Kasi yung in contrast, mayroon pa isang diabetes na sinasabi, diabetes insipidus. Insipidus is another disease na yung kidney problem, may hormonal problem yon. Diabetes mellitus is the traditional, yung classic na diabetes mellitus, na diabetes na mataas ang blood sugar for a long period of time. Chronic disease yan eh. Ano yung type 1, type 2 dito? Yung diabetes type 2 mellitus, yan yung type 1, type 2. Yon. Yung insipidus, walang type yan eh. Mellitus is type 1, type 2. Type 1 diabetes mellitus is yung inherited type. Yan yung bata ka pa lang, pinanganak ka pa lang, may problema ka na sa blood sugar. Yung type 2 is yung classical, is acquired. Yan yung lifestyle, karamihan lifestyle. Sinasabi nga nila, disagree ako, sinasabi nila inherited yon. Sa akin, hindi man inherit yung sakit, in-inherit mo yung capability ng katawan mo, yung cells mo, to fight off the condition ng hyperglycemia. Ganon yun eh. So, mahina yung katawan mo dahil yung lifestyle ng ikaw at saka magulang mo at saka grandparents mo at saka yung buong ancestry mo, lifestyle nila is puno ng sugar.
So dapat ikaw, kung ano mo na gusto mo i-prevent, So itigil mo ang na yun. hereditary doon, hindi yung sakit, yung style. Yung lifestyle ang Lifestyle, hereditary. okay. Uh-huh. Okay. Yun nga. So, ako, kaya yung point ko is yung pamilya ng hypertensive, yung pamilya ng heart attack, yung pamilya ng lahat na yon. Pag-aralan mo, yung siblings nila, yung parents nila, sibling ng parents, yung grandparents nila, lahat yun lechon de leche, araw-araw Ganun So, it's a lifestyle. It's a lifestyle, it's a lavish lifestyle of yung poor diet, no exercise. Minana mo yung sakit ang minana mo yung lifestyle nila. Kain ng taba, pero nandun lagi nanonood ng TV sa kanilang mansion na hindi naman lumalabas. Pero naman, doon sa kabila naman, puro stress. Stress of managing the riches Very stressful yun. Kahit na marami kang pera, puno ka na naman ng stress. Yan. Yan ang totoo niyan Money comes with stress. Yun. Good morning kay Mario Eco, nakamonitor din. Pero ano itong tinatawag nating neoplasm? Neoplasm is another scientific term for cancer. Neo is new. Plasm is cell. New cell. Neoplasm. New cell is a new cell can be a new cancerous cell. Okay? So lumalaki. Bagong tissue ito New plasm, new cell ito New cell can be good or bad. Neoplasm usually refers to a new cancerous cell. Neoplasm. Ganon. So, lahat ng cancer generally are neoplasms. Yung brain cancer, yung So lung yan, cancer. dumadami ang cells mo, lumalaki ang cells mo. Yes, correct. So, a neoplasm is the start of a cancer. Okay? Pero ako, kung meron kang ikarma, lagi iniinom, nandyan sa dugo mo ang ikarma, yung matinong cell can be prevented to become a neoplasm. Yung bagong panganak na cell na dapat maging cancerous, pwede siyang patayin ng ikarma para hindi tumuloy yan ang maging cancer cell. Okay, itong sakit ng ating Pangulo, Presidente, diverticulitis. Okay. Babagsak yan, magiging tumor yan. Yes. Okay, what is diverticulitis? Is parang appendix siya na yung pumapasok sa intestine, parang daliri yan na nakataas doon sa gitna. Okay? Yan, pag nadadaanan niya ng mga irritants yan, nagiging inflame yon. Inflammation. Pag kumakain ka. Anong dulo ng hindi managed inflammation? Cancer. Okay? Pag ang poor ang diet mo laging meat, wala kang fiber, wala kang yung inflammation ng diverticulitis mo, cancer prone. Lalo kung meron kang yung family history ng cancer, magiging cancer na yung diverticulitis. Ngayon, yung diverticulitis na maging cancer, mabilis kumalat yun. So kapag yung diverticulitis naging colon, naging sa pancreas, naging sa liver, tawag natin yan tumor. Well, yung initial tumor is yung progress na diverticulitis. Yung diverticula, normal yun. Maraming tao meron ganon. Pero pag nairita yun, naging diverticulitis. Pag nasugat na. Pag hindi mo ginamot yan, eventually magiging cancerous. Yan ang initial tumor. Initial na bukol, baka sinasabi mo. Initial. Doon sa diverticulous, yung initial tumor na yon, pwedeng kumalat yun Okay? Pwedeng kumalat sa... Ibang parte ng ang tinatawag nila, direct invasion. Yung doon na lang sa colon mismo, kakalat siya doon. Pwede siyang yung by hematogenous spread. Yung mga cancerous cells niyon papasok sa dugo, kakalat yan sa buong katawan. Sabi, metastasize parang. Yan ang term, metastasis. Ang metastasis can be direct, it can be hematogenous, or it can be lymphatogenous. Kasi marami tayong mga fluid sa katawan na nagdadala ng kung ano-ano. Numero 1 yung dugo natin. Yung dugo natin na dumadaan doon sa tumor, kukolekta siya ng cancer cell, i-deliver niya sa ibang parte ng katawan mo. Ngayon, kung nagka-deliver na siya doon sa ibang parte, tapos lumago ngayon, parang halaman nga yung seed niya, kinuha niya doon sa major na plant, dinala niya doon sa kung saan man, nagtanim doon, tapos lumago din, yun ang stage 4. Kasi kumalat na
ang staging is, kung yung 4 na, ibig sabihin yan, kumalat na sa ibang parte ng katawan mo. Hindi So, ang lang diabetic ay prone sa mga ganyan na Yes. tumor. Bakit prone ang diabetic sa tumor? Kasi ang pagkain ng cancer cell is sugar. Oh. Ang experiment ng dati, ginawa nila yung isang cancer patient kinonfine nila sa suboptimal na blood sugar level. Suboptimal is 60. Yung buhay ka sa 80, pero pag bumabag sa blood sugar mo sa 60, comatose ka na eh. So, ang ginawa nila, experimental ito, yung nilagay sa emergency, ay yung sa clinical care unit, binagsak ang blood sugar for a long time, yung cancer cell namatay. Kasi na-starve siya, wala siyang pagkain. Yun. So, ang conclusion nun, cancer cells feed on blood sugar. Yun. So kung may cancer ka, bawasan mo yung intake mo ng sugar o kaya yan, so ma-prevent mo yung spread ng cancer. Kung yung diabetic ka, Ay, siguradong lalago kakainin ka yun. ng cancer. Lalago yun. Okay, good morning kay Boots Uka. Nanonood naman ngayon si... Eh, but long time no see. Oo, tagal na nga. Dapat si Boots, balikan mo si Dr. Glenn. Ito ang hirap kasi sa ikarma na ito eh. Kapag ka nakaramdam ka na maigi na yung pakaramdam mo, malakas-lakas ka na, makakalimutan mo na mag-ikarma. Well, ito, babalik na, yan naman ang mga kwento ng mga yung use, nakuha mo ng benefit, naramdaman mo na, nagtuloy ka na yung dati mong bisyo, tapos ayun, nakalimutan mo ng pinagalingan mo, tapos tinigil mo, bumalik yung sakit mo, naalala mo yun, ayun. Parang yung mga kotse nga, ginamit mo, nilaspag mo, nasa junk shop na, binuhay mo na, ginamit mo ulit, natuto ka na. Learn your lesson the hard way. Sana nga po. Sana. Sana. Okay, wala na po tayong sapat na oras dito sa ating programa. Although marami na naman tayong natutunan kay Dr. Glenn Soriano tungkol sa benepisyo ng ikarma. Kaya ano pang hinihintay nyo dyan? I-karmatize mo na. Murang-mura naman yan. Mabibili mo yan sa Mercury Drug at St. Joseph Drugstore ng murang halaga. Kasama natin sa technical side ka Edwin Inong, sa amigo your one and only in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama at nag-iikarma. In the morning. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon.